Makakausap naman natin ngayon sina DICT Secretary Henry Aguda, NBI Director Melvin Matibag at CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso. Magandang gabi po sa inyo. Sana po magandang balita ang inyong dala rin sa amin. Ano po? So, success po ba ang inyong naging pag-uusap sa Meta? Ma'am Corina, magandang gabi po sa inyong lahat po, no? Background lang po. So nabanggit ko sa show nyo mismo na meron tayong delegation na pupunta dito sa Singapore to talk to Meta and Roblox. Yung delegation po natin, nandyan po ang representative ng Congress, ng Senate, buong team po ng DICT. Nandyan din po, siyempre, ang NBI po. At kasama rin po natin ang DepEd. Bottom line, maganda yung resulta ng usapan natin, anywhere from enforcement to yung mga safety protocols na ikakabit nila. Siguro, hindi ko na ang expert dyan sa enforcement, siyempre, si Director Melvin. Pwede niyang i-discuss kung ano mga napag-agrihan at kinumit ni Meta. Opo. Marina, magandang gabi po at magandang gabi po siya tumatakilig sa yung programa. Unang-una po, papasalamat kami kay Secretary Henry Aguda at sa CICC. Andito rin po yung NTC kasama namin. Executive and Legislative po yung nandito na grupo natin para makipag-dialogue po sa Meta. At on the part of the law enforcement, meron po kami mga napagkasunduan. Yung sharing po namin ng information when it comes to case build-up and the investigation po na gagawin ng NBI. We are drawing a protocol for this and we will come out with a technical working group, and there is a commitment from Meta na sila mismo ay pupunta sa Maynila para isa dokumento namin, ilagay namin sa papel through a memorandum understanding or agreement yung aming pong gustong gawin. So wala na makakapagtago po ngayon sa cyberspace, sa platform ng Meta dahil sila po ngayon ay makikipagtulungan po sa atin. Ayun. Okay, medyo, well, those are in general terms, Direktor. Dito naman po kay Yusek Aboy, ano po ba ang eksaktong na ipaliwanag dito po sa mga taga-Meta tungkol sa masamang epekto ng kanilang content sa mga kabataan? At kabataan lang po ba talaga ang ating pinoprotektahan dito, therefore violence, pero kasama rin po ba yung halimbawa ay kabastusan at saka yung fake news? So tama ako kay Ma'am Corina, sa pakikipag-usap po natin sa Meta, kinonextualize natin, pinakita natin at nagbigay po tayo ng mga konkretong example sa kanila ng mga iba't ibang online harms na nagaganap sa kanilang platform, whether they may negligence sa part nila or they just allow it in their platforms. At maganda nga akong balita habang nakikipag-usap kanina, lumabas kagabi yung desisyon ho ng Korte Suprema ho ng US with regards to the settlement made by Meta, kung saan inakasuhan sila at through the settlement, inamin nila na meron hong addiction na nangyayari, may kapabayaan na nangyayari, failure to provide the safe space. Kaya nga babaguhin nila yung kanilang policy sa parte naman ho ng Pilipinas. Nakakuha tayo ng mga solid commitments from Meta. Unang-una, gaya ng sinabi ho ni Director Melvin Matibag, na wala na hong makakapagtago sa platform ng Meta wherein they would readily surrender all the credentials of persons na gumagawa ho ng online harms. Kasama na dyan ho yung OSIC, CSIM cases, Pampurina. At isasabi ho nyo, yung kabastusan. Dapat pag nag-issue na sa Pinas si NBI, isusurrender na ho kagad nila yung data. So, confident ho tayo dyan. Pangalawa ho, pagdating ho do sa proactive approach nila, pumayag na ho sila na isasama ng kung ano man yung recommendation ng DICT, CICC, NBI, abang ibang law enforcement agencies natin na mag-auto-scrub doon sa mga platforms nila pagdating ho do sa mga AI-generated content, doon ho sa mga deepfakes, na so makakapag-enroll na ho tayo ng mga individual kung saan ho yung mga deepfakes against them, talagang proactively aalisin ho ni Meta. I see. Not all AI, pero yung mga deepfakes na may masamang epekto o may masamang mensahe. Tama po ba? Tama po. Opo. Secretary Aguda, you went there hoping that they would set up office in the Philippines. Ano po ang sabi nila? Ay, positive ang response ni Meta and ni Roblox. In fact, dun sa mga kabataan po natin dyan, nagmagamit po ng Roblox, magandang news po to. Si Roblox,
out of the 5 commitment nila, 2 na lang yung natitira. Yung 2 doon, paggamit ng national ID, magsisimula na kaming mag-system integration with the national ID. Tapos yung paglulocate po ng opisina, dati po walang opisina ang Roblox dito sa Singapore. Nagtayo na po sila ng opisina dito sa Singapore, isusunod na po nila yung Pilipinas. So doon sa mga kabataan po natin na gumagamit ng Roblox, dadagdagan pa ni Roblox ng STEM program, Science and Technology, Engineering and Mathematics, na nasa Roblox. So yan naman makikipag-ugnayan po sila sa DepEd. So kailangan po nating bisitahin muli ang ating national ID system to include 17 years old, hindi po ba? Kasi 16 and below, parang nandun na po ba tayo yung hindi na pwedeng gumamit o makapasok sa kanilang medyo delikadong material ang mga 16 and below? Ma'am Corina, ngayon naman, I think papunta na tayo doon sa high school, kinukuha sa national ID. Pero tandaan niyo po, ang isa sa mga problema ni Roblox, yung mga predators at saka mga adult groomers, pag ginamit na nila yung national ID nila para makapasok sa sistema, malalaman na namin kung sino yung mga tao na yon. Ayun, okay. Kay NBI Director Matibag, kinilangan po ba ninyong isa-isahin ng mga kararaan pa lamang po mga insidente ng karahasan na mga bata po ang apektado at nalaman po na sila po yung aktibo online? Well, totoo po yan, napag-usapan po namin yan. Hindi lang nga po yung mga pangyayari sa Tacloban at sa Zamboanga. Inisa-isa na rin po namin yung mga nangyayaring pag-aabuso gamit ang kanilang platform. Kasama na po dyan yung mga online scamming, yung pong mga deepfake na tumitira sa mga personalidad. At nagkaroon po kami ng resolution na nga na magkakaroon po ng sharing ng information. And we have to inform you na in 2 months, maaaring pirmahan po ng Pangulo yung sa expanded na USAIC niyan. At nakalagay din po doon na those platform are mandated to submit data pag request po ng law enforcement, which is the National Bureau of Investigation, the PNP. But they're committed to help us prior to the signing of that law or the law taking effect na makipagtulungan na sa amin para po may set up na po yung ganito pong sistema na atin pong gagawin. May nakikita po ba kayong komplikasyon sa enforcement? Ito pong mga napagkasunduan ninyo at yung mga implementing rules and regulations po niyan pag dumating na po dito ang Meta para makipagtulong? Sa ngayon, wala po kaming nakikita na malaking challenge o problema sapagkat sabi nila kung ano yung batas na umiiral po sa ating bansa, isusundin po nila. At doon po natin sinabi na ang NBI, para sa aming parte, meron po kaming tinatawag na subpoena power and they have to respect it. And I think doon po sa pag-uusap namin, nire-recognize po nila yan. Specific po, ito pong nangyari sa Zamboanga, they made a commitment na kung ano yung mga hihingi naming data, we will provide with a checklist at ibibigay po nila sa amin para patulungan po sa aming investigasyon. Ma'am Corina, Yes, kung sir. pwede ko lang. Maliban dun sa batas ngayon, yung mga isinusulong sa Kongreso at saka sa Senado ng mga batas, diniscuss din kay Meta. At ang sabi ni Meta, magpapadala sila ng suporta at technical experts para mas matulungan na makraft ng mas mabuti yung mga batas. So, ano talaga, dinala po nila yung mga ka-meeting namin, mga expert po sa enforcement, psychology, ito po yung policy team nila. At kaya naman po namin kinailangan pumunta sa Singapore dahil nandito po yung ano nila, Asia Pacific leadership nila. And nakita naman nila at na-appreciate nila na we took the time to come here and engage them and then find solutions. I see. So ang lumalabas po, kailangan po talaga ng representasyon for Meta or say Roblox to customize the safety measures in every country. Kailangan po talaga irereklamo. Otherwise, kung walang reklamo, tuloy-tuloy lang. Yes, tama po, Ma'am Corina. We made emphasis po na sabi na they have to understand the culture, the layout of the Philippines na hindi po parehas doon sa ibang jurisdiction, sa ibang countries. So sinabi po namin and because of that, they are committed also to strengthen their study po para sa ating pong bansa to address these concerns po natin at issues po na ito. Yusek Aboy, timeline. May timeline na ba tayo? Kailan po sila pupunta dito? So by September ho, mid-September ho, pupunta na ho dito ang team na Meta. At again, tuwan-tuwa ho tayo doon sa nangyari kanina. No? At inaasahan natin at nag-signify naman sila na in 2 months time kasi inaasahan natin na maipapasa na yung batas
when it comes to the expanded online safety for children na nasa Senado na po, no. At nag-commit sila even before the passage of the law, magi-integrate na sila, gagawin na nila ho yung mga nasasad sa batas na yan. Kaya nga confident kami na yung pagse-set up ng office, yung the juridical office ho, hindi yung physical office, yung juridical office wherein we can enforce our coercive measures like subpoenas and warrants, andyan na rin ho. Ma'am, siguro matagal na yung 2 months, pero ang nakakatuwa doon sa pinag-usapan namin, even before that 2 months na may pasembatas na yan, nag-commit na sila na makikipagtulungan natin, babaguhin na yung mga policies at saka yung mga procedures nila sa Meta para mabigay naman sa atin yung karampatang mga attention, saka yung safety natin para sa mga kababayan natin. Naku, exciting! Congratulations, DICT Secretary Henry Aguda, NBI Director Melvin Matibag, at CICC Executive Director Aboy Paraiso. Thank you po. Kami po ang nauna at saka congratulations. Thank you po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.